Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoon. Basahin ko po ang Psalm 100 verse 1 to 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, unto His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. We glorify, we magnify your name, Father God. Salamat po, Ama, sa buong isang linggo sa patuloy na kagalakan na kami po ay makapunta rito, Ama, sa patuloy na pag-iingat mo sa buong isang linggo, Ama. Salamat po, ikaw po ang aming kasapatan, O Diyos. Forgive us, O Lord, for all our sins. Cleanse us. Change us from glory to glory. Give us the broken and contrite spirit, for God will not despise us. If we ask, we shall receive. Seek, you shall find. And knock, and the door will open unto us. Purihin ka, Panginoon, sa aming pag-aawitan. May the Holy Spirit be with us. Help us, O Lord, to worship you in spirit and in truth, O God. Bind us in unity, Ama, sa aming pag-aawitan. Dalayan ko, Panginoon, patuloy nawa, ikaw ang amin siyang mapapurihan, Ama. Patuloy kami ay lumalapit sa iyo, Ama, na we will serve you with all our heart, soul, mind, and strength. Patuloy, Panginoon, ikaw po ang maghari, Panginoon, sa maghapong ito at sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay naririto upang bigyan ng papuri, pasalamat, at luwalhatiin ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pag-aawitan. Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Amen. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo, yes, ang Lord, nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Pasalamatan. Pasalamatan Yes, ka. Lord. Purihin ka, O Diyos. Pupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus,
ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. O Panginoong Jesus, tunay nga sa Peace of Harvest, ikaw ang bida, O Diyos. Tanggapin mo po ang aming pasalamat at papuri. Salamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan, pasalamatan ka, papupurihan ka, pasalamatan. Pasalamatan Opo, ka. Panginoon, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Opo, Panginoon, ikaw ang bida sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Amen and amen. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, naririto kami, Panginoon. Kakaisa kami sa Espiritu at katotohanan upang ikaw ay papurihan, luwalhatiin, at itaas sa aming pag-aawitan. Salamat, Lord, sa biyaya na sa araw-araw sa aming pinagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na sa bawat araw, paggising namin, ang dakilang pag-ibig mo ang siyang yumayakap at sumasalubong sa bawat isa sa amin. Habang hindi karapat dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos,
Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. At walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na nahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Jesus, purihin ka, O Diyos. Sambahin po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Purihin ka, O Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Tayo ng mensahe sa pamagitan po ni Pastor Archie, ipanalangin po natin siya. Ama, salamat po sa buhay ng aming pastor. Patuloy mo po siyang bigyan ng kagalakan na makapaglingkod sa iyo, Ama, at patuloy na masabi po ng boldness ang iyong mga salita, Ama. Help us, O God, not to be the hearers, but the doers of your word. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise God. Huwag po tayong manghihinayang na ipalakpak ang ating mga kamay dahil ang Diyos ay napakabuti. Amen po ba? At lagi-lagi ang Diyos ay mabuti. Andyan po yung mga saksi po ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Dati ka Eli, nag-pray tayo na sana mabilis yung kagaling. One day, yung operation lang po ni Ka Eli, araw-araw po naming pinapanalangin every morning. Yan ako, malakas nagja-jogging, naglalakad-lakad pa ako kami, walking pa. Nakita niyo po yung kilos ng kapangyarihan ng Diyos. Si Nanay Soli po, lumapit sa amin, anak, pag-pray mo yung mga procedure. Nay, pinagaling na ho ba kayo ng Diyos? Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, yung mata po niya, ang linaw-linaw na ngayon. Nanay, nakakakita ka ng pogi ngayon? Praise God. Tingnan nyo, hindi nagsisinungaling si nanay. Malinaw na yung mata niya. Amen? So, sinasama natin sa prayer po, napakabuti ng Panginoong Diyos. Si Tatay Doming po, kada morning po, we pray also na lumakas yung kanyang katawan. Tatay Doming, okay na po ba kayo? Praise God. Pwede ho ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord.
At kung may mga prayer request po kayo, kasi napakasarap pong mag-pray. Talaga pong pag nag-pray tayo sa umaga po, nakikita natin yung pagkilos ho ng kagalingan ng Diyos. Amen po ba? So lahat tayo, we're not getting any younger, magpanalanginan po tayo. Si Sister Irma, kasama rin sa prayer natin po, ano ho. Dahil alam nyo ho, minsan, ako, maski rin po ako, kahit na ako po'y pastor, ano ho, na dumarating na rin talaga po, humihina na rin yung ating katawan, yung tuhod po, medyo sumasakit-sakit na, pero God is good, hindi niya po hahayaan niya na hindi gagaling. Palagi pong may kagalingan na hatid po ang ating Panginoon. Kasi sa Panginoon ho, may kapanatagan ng kalooban. Sa Panginoon po, meron pong kaligtasan. Sa Panginoon, nasa Kanya po ang kagalakan. Hindi pwede po tayo po ay masiyahan lang sa mundo na ito. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay makatanggap ng buhay na ganap. Pag sinabing ganap po, physically and spiritually. Ganap at kasiyasiya. Kaya po, may kapanatagan ng ating kalooban sa bawat talata ng Biblia na ating nababasa, nakikita natin ang karunungan po na nagmumula sa Diyos. When I was reading one of the stories in the Bible po, no? Yun pong istorya na si Kristo po ay bumaba ng kanya pong bangka dahil kagagaling lang ho nila sa Galilea. This is just a very simple story, ano ho? Marami nga po sa inyo, alam na po ninyo yun eh. Bumaba po si Kristo dahil malakas yung hangin po. Pagbaba ni Kristo po, lumakad po siya sa tubig, namangha yung mga disipulo. Pero natakot sila nung una. Sabi nila, multo, may multo. So tinignan nilang mabuti. Sabi po ni Kristo, hindi ako multo, ako ito ang inyong Panginoon. Kaya sabi po ni Pedro, Panginoon, pwede po ba na ako po ay sumama sa inyo? Inabot ni Kristo yung kamay niya, halika. Lumakad ka na kasama ko. Pero nung nakatingin na po si Pedro at lumalakad na po siya, nakita niya yung malakas na hangin, nakita niya yung malalakas po na alon, unti-unti siyang lumubog. Sabi ni Pedro, iligtas mo po ako, Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos, napakaliit naman ang pananampalataya ninyo, ano ho? You of little faith, kasama mo ako ang gumawa ng dagat, ako ang gumawa ng hangin, ako ang gumawa ng lahat ng bituin, ako ang gumawa ng mundo na ito, maski ang buhay mo akong gumawa, at matatakot ka at sasabihin mo, Panginoon, iligtas niyo po ako. If we are with Jesus Christ, we are already 100% safe. Kasi siya po ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya po nung humawak si Pedro sa kanya, unti-unti siyang umangat at nung sila po ay nagbalik sa kanilang bangka, sinamba nila si Jesus. Bakit nila sinamba? Kasi siya po yung tunay na anak ng Diyos. At pag anak ka ng Diyos, hindi ka po tao. Siya po ang kamangha-maha at dakila na nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa lahat ng mga karunungan na ipinagkakaloob niyo po sa akin. Bigyan niyo po kami ng lahat po ng mga kaalaman na ito at lalo tigit po ang maging sentro ng mga aralin na ito ay walang iba kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbubukas ng aming mga isipan, magbubukas ng aming mga mata upang makita namin ang katotohanan siyang magpapalaya sa amin sa kamangmangan. Salamat ng marami, Panginoon. Every time we read the Bible, we can see your hands moving, Panginoong Ama, na nakikita namin, nagbibigay ka po ng karunungan, nagbibigay ka po ng mga bagay na hindi malalaman po ng ordinaryong nagbabasa nito. The Bible is not an ordinary literature, Panginoong Ama. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay Diyos mismo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was God. Kaya kami naniniwala kung kami, Panginoong Ama, patuloy na magpapakumbaba, mananalangin, saliksikin katalikuran ng lahat ng aming pagkakasala, didinggin mo kami sa langit, pagpapalain mo kami at pagagalingin po, hindi lamang ang aming sarili, kundi po ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga nagawang pagkakasala. Marami kaming naisip, nasalita, nalakaran, at naisagawa po ng taliwa sa iyong banal na kalooban. Kaya Panginoon, kumilos ka sa kalagitnaan namin ngayon. Pinapupurihan ka namin, dinadakila ka namin. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa pagpapahayag ng mga karunungan na ito, na dala po ang inyo pong pinakamahalagang aral, ang pag-ibig, at lalo tigit po ang pagsasabi ng totoo, Panginoong Ama, maging ang mga kapatid namin po na tinuturuan namin magpakumbaba, Panginoong Ama, matanyag ka, maitaas ka,
mabigyan ka ng parangal sa buhay po ng lahat ng mananampalataya. Kasabay po ang Puray Christian Church, nagpupuri po ang Peace of Harvest ngayon sa inyo pong banal na trono. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya po ng mahabang buhay, kagalingan at patuloy po na probisyon ng lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang pinakamataas na kapurihan. Sa banal na pangalan po ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen and Amen. Ang palakpak po ay sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa atin pong preaching na ngayong umaga po, pinamagatan natin po na kapanatagan kay Kristo. Doon po sa istorya na nabanggit natin, punong-puno ng karunungan, mga kapatid. You can see the teaching about salvation, you can see the teaching about faith, you can see the teaching about fear, you can see everything, lalo na po yung mga mahalagang aral at doktrina na sinasabi para sa ikaliligtas ng tao. By the way po, yung atin pong panonoorin na film clip, sana po ay present kayo sa April 3. Yun po ay alas 4 hanggang alas 5 dito po. Yun po ay Biyernes Santo. Yun po ang ating activity na pagkasunduan po ng board na tayo po ay magkakaroon ng isang palabas na mapapanood po natin. Huwag kayong mag-alala po, may mga merienda po tayo. And also sa April 5, kung di ako nagkakamali, yung atin pong Easter Sunday, dito rin po yan. Kaya maaga po tayo, kasi may mga nagpaparada rin po, baka matraffic po tayo. So alas 5 hanggang alas 6, dito po tayo sa ating Easter Sunday service. At sa lahat po na nagnanais, sa mga nakakapakinig po online, binubuksan po muli natin ang pagbabautismo po ngayon pong March 15. 9 years old and above, lalong-lalo na mga anak po ninyo, hindi pa nababautismohan, magkakaroon tayo po ng baptism class dito po sa church. Daling nyo po, in-upload na po natin yung mga requirements, 9 years old pataas. Magdala po kayo ng extra shirt ninyo, extrang damit, tuwalya, Bible. May Bible class ng 1 hour. Huwag na kayo magdala ng merienda, sagot ng church, papakainin po kayo. At may swimming pool na po tayo rito. Binasbasan ko po yung swimming pool bago. Buena mano kayo sa swimming pool. Amen po ba yon? Kaya huwag na po kayong mag-atubili. Ang bautismo po'y utos ni Kristo, pagpapakita ng pagmamahal natin. So kanino magpaparegister? Kay Crisel ho, paregister nyo na yung pangalan ninyo para makapaghanda po tayo. Gaya ng sinabi natin kanina na kwento, dito po sa Mateo 14:25 hanggang 29. Sabi po dito, 2 slides po ito, mahaba po kasi. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo ang sigaw nila, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Yan. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." At sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Doon sa verse 30, tignan po natin. Sabi po dito sa verse 30, ngunit nang mapansin niya na malalakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimula siyang lumubog. Sabi po ni Pedro, "Panginoon, sagipin po ninyo ako." Ang kanya pong sigaw. Agad siyang hinawakan ni Jesus at ang sabi ni Jesus, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," ang sabi niya kay Pedro. At sa verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil po ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka at sa kanilang sinabi, "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos." Purihin po ang Panginoon. This is a very simple story, maski po yung mga bata natin, tinuturo po sa kanila to Si Kristo po naglakad sa tubig. Alam po natin, He defied gravity. Siya may-ari ng gravity At dinify niya po yung bagyo. May istorya po na nandun po sila sa bangka. At yung Galilee po kasi, kung inyo pong makikita yan sa map, gaya po ng pinag-aaralan na natin dati, napapaligiran po siya ng maraming bundok. Kaya yung Sea of Galilee po, kada hapon po, may mga unexpected na mga bagyo ho dyan. Malalakas talaga ho yung hangin dyan. Kasi parang valley po yan yung Sea of Galilee. At yung mga hangin po, ilalim po sa bundok. Kaya
Kada hapon, kada gabi ho, nagkakaroon ng malalakas na ihip ng hangin na tila baga bagyo. Natsitsyempo sila palagi na may bagyo, natsitsyempo sila palagi na may mga malalakas na hangin. Bakit ho natsitsyempo? Kasi may gusto pong ituro ang Diyos sa kanila. At itong turo na ito, hatid pa rin ng banal na Espiritu sa atin. At dito ho, makikita nyo po, no? Si Kristo po, hinahabol siya ng napakadaming tao. At siya po'y sumakay ng bangka kasi alam nyo po, yung mga taong nagpapako din sa kanya, yun po yung mga tao na gustong-gusto po yung kanyang mga mirakulo. Sila po yung 5,000 taong pinakain. So nabusog po sila. Sila po yung mga taong pinagaling. Yung iba po sa kanila may inaalihan ng masamang espiritu. Sa kasamaang palad, sila din po yung mga tao na magpapapako kay Jesus Christ po sa krus pagdating po ng takdang panahon. Kaya po, nung siya po'y lumipat sa bangka, ang lakas ng hangin, si Kristo ho naglakad sa tubig, gaya ng pinakita po kanina, umalis siya ng bangka, nakita siya ng mga alagad ngayon. Ang sabi po, multo. So nakita niyo po, natakot sila. Sino ba naman ng normal na tao? Tatanungin ko po kayo, si Kristo ho ba'y tao? May tao ho bang pwedeng lumakad po doon po sa ibabaw ng tubig? Kaya nga, ang ano nila po, multo, ito hindi ito tao kasi hindi po pwedeng gawin ng taong maglakad po sa tubig. Kaya nung nakita po nila, sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Si Kristo, ako yung inyong Panginoon, tagapagligtas. May doubt pa rin si Pedro, kung kayo nga yan, Panginoon, sige nga ho, sasama ako sa inyo dyan, kasi kayo ho may kapangyarihan sa tubig. O halika, sabi po ng Panginoon. So, inanyayahan niya po si Pedro. Nakalakad naman si Pedro. Nakita niyo po yung feet kasi ni Pedro Ikaw may-ari ng tubig, Panginoon Ikaw may-ari po ng gravity. Ikaw may-ari ng hangin Pero, nung nakita po dito po sa mata ni Pedro, doon sa kasang hindsight, nakita niya ang lalakas ng alon. Nakalimutan niya na yung Diyos po na kasakasama niya, may-ari nun. Pag sinabi ni Kristo, tumahimik po ang alon, tatahimik. Pag sinabi ni Kristo, mawala ang bagyo, mawawala. Pero naunahan po si Pedro ng takot. Nakita niya, lalakas ng alon. Nakita niya yung mga hangin dumadagundong. Lumubog siya. Nawala yung faith niya So nakikita niyo po yung kapangyarihan ng pananampalataya. Lumubog siya. Kaya ang sabi niya, Panginoon, na ano siya, na back to his senses. Iligtas mo po ako. Nakabitaw siya Hinabot ni Kristo yung kamay niya. Ang liit naman ng pananampalataya mo. Umangat-angat ulit po siya. At dun sa pag-angat niya, mga kapatid, dun nila nakilala na yung Panginoon at Diyos na kanilang pinagsisilbihan ay ang tunay na anak ng Diyos. Ang sabi ng verse 33, at sinamba siya na mga nasa bangka, tunay, hindi peke, tunay nga po na kayo ang anak ng Diyos. At pagka-anak ka ng Diyos, kapatid, wala pong anak ng Diyos na tao. Pag Diyos po ng anak, o kaya ang Diyos po ay nagkaroon ng bugtong na anak, Diyos po yon. Ang tao, pag nagkaroon ng anak, tao. Ang kambing, pag nagkaroon ng anak, kambing. Ang ibon, pag nagkaroon ng anak, ibon. Ang Diyos, pag nagkaroon ng anak, ito po ay tunay na anak ng Diyos. Buksan nawa po ng Panginoong Diyos ang puso ng mga kapatid natin na hanggang ngayon po naniniwala po kayo na tao lang si Kristo. Hindi po tao, sinabi na po, tunay nga po na kayo ang anak ng Diyos, ang sabi nila. Nung binabasa ko po ito, nagbigay ng 4 na karunungan ng ating Panginoon. Tayo po ba, how many years have we been born again? Meron ho ba dito, since the establishment po ng Peace of Harvest ay born again na? Yung mga born again po, 33 years because we're going to celebrate our 34th anniversary, June 15, 34th anniversary. Yung mas matatanda pang born again dito, magsabi po ng Amen. Meron na, marami na, So siguro hindi pa nga po Feast of Harvest, baka sa Marikina First Baptist Church pa lang, nandun ako kayo, Yun po yung ating pinanggalingan. Pero kami po nakikita ko mga parents ko nang galing pa kay, kilala niyo po si Pastor Sep nyo? Sa Calvary Baptist Church, di ba Nanay Soli, galing pa rin doon. Tapos from the Calvary Baptist Church ng SSS,
May malapit po sa amin na Baptist Church. Yun po yung unang-una po nung bata ko, pero wala pa akong kamalay-malay eh. Ang tawag po doon, Maranatha Baptist Church. Ang pastor ho doon, yung yumao na si Pastor Manny Orara, ano ho? Kapitbahay ho namin sa Parang. Kaya kung 34 years na po tayong Kristiyano, o may nagsabi pa po, masigit pa. Sino po yung 20 years ng Kristiyano magsabi ng amen? Nakakilala po, mga year 2000, ano ho? Sino po yung naging Kristiyano po, 5 years lang, ano? 5 years lang, magsabi ng amen. Pero kung makikita po natin, ang tanong ho, the moment that we have established our relationship with the Lord Jesus Christ, kilala ba natin siya? Alam ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Na gaya ng pinapakita ng istorya na ito, pakilatag nga natin yung number 1, sabi po dito, kilalanin natin si Jesus. Most of the time, we know Jesus Christ. Pag sinabi nyo nga hong Jesus Christ, mahaba yung buhok niya, nakapako siya sa krus, yun yung na-project natin eh. Pero bilang isang mananampalataya, 34 years ago na, 20 years na, 10 years na, do we really know the Lord Jesus Christ? O baka para sa atin po, natatakot kayo dahil hindi natin alam ang katangian ni Jesus. O yung mga pastor kong kaibigan, minsan po kasi nilalagay natin yung fear sa puso po ng mga nakikinig sa atin. Hala, pag kayo po ay nagpatuloy sa inyo pong mga kamalian, manlilisik ang mata sa inyo ni Kristo, magagalit, parurusahan kayo. Yung mga gasgas na po, touch not my anointed one. Alam niyo po, yung mga anointed one ho, they are subject to transparency. They are subject to accountability. Ibig sabihin ho, kahit na ikaw po yung senior pastor, pag mali ka, you are subjected to the authority of the Bible. Ako po'y naniniwala po, pagka tama yung ginagawa at binatikos nyo yung pastor, a-apply po yon. Pero pag mali po ang pastor, pwede nating i-rebuke. Hindi natin kilala talaga yung aral ni Jesus kasi eh. Ang pagkakakilala natin kay Jesus, isa siyang Diyos na nakakatakot. Ang boses niya ay parang kulog at kidlat. Isang pagkakamali mo lang, magkakasakit ka. Ako po, wag nating iti-treat po na gano'n, yan, pastor, kasi po, siya po palagi na lang hindi uma-attend ng church, kaya po pinarusahan siya. Hindi po gano'n ang Diyos eh. Maski uma-attend po ako ng church, maski po ako'y dedicated sa Panginoon, pwede po akong magkasakit. Amen? Hindi ho parusa yun na nakita natin, yan pastor, kasi ang negosyo nila, nagpapautang siya, malaki tubo. Kaya ang nangyari po sa kanya, ibinagsak ng Lord ang kanyang galit. Kaya hindi natin kilala si Kristo eh. Ang pagkakakilala natin sa kanya nakakatakot, parang multo. Na pag nakikita natin, narinig natin ang pangalang Jesucristo, maski nga ho yung mga kapatid nating LGBTQ kaya pag may nag-preach po ng salita ng Diyos, sila po'y naiinis, sila po'y nagagalit, kasi mali rin yung pagpipreach sa kanila. Ang pagpipreach kagad sa kanila, kayo na mga masasama, pupunta kayo sa impyerno. Hindi ganun ho. Dapat maramdaman nila na mahal sila ng Diyos. Dapat ho, isabi natin ang katotohanan na meron pong pagtingin din sa ating sarili, nakaharap din tayo sa salamin, na dati ganun din tayo, na dati makasalanan din tayo, na niredeem tayo ng Panginoong Diyos, na tayo ho, tinubos dahil sa awa niya. Kaya po maraming mga tao ngayon, ang tingin sa Panginoon Diyos, multo. Ay, si Kristo ng mga Kristiyano, judgmental yan. Ay, si Kristo po ng mga born again, paparusahan tayo niya, wag na lang tayo mag-church dyan. Kaya nga sabi dito sa Matthew chapter 14, verse 25 to 27, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang dami kasi nating multo sa buhay Nakakala natin si Kristo, lahat ng mga kasalanan natin, pagmumultuhan tayo. Sino pong takot sa multo rito? Alam niyo po, yung mga multo ho na yan ay masasamang espiritu. At pag nilawakan ng Diyos ho ang inyong paningin, ang multo ho susunod sa inyo. Can we say amen? May kapangyarihan po kayo. Pinatotoo ko na sa inyo ho yan
binabangungot ako. Ang sabi ko lang po, sa banal na pangalan ni Jesus, yung mga nagpaparamdam ho na masasama, nawawala po yan. Nauutusan po yan eh. Bakit ho? Kilala nila ho. Tayo hindi natin kilala. Si Kristo para sa atin nakakatakot multo. Pero dito po sa mga masasamang espiritu, dapat nilang katakutan si Kristo. Bakit ho? Si Kristo gumawa sa kanila eh. Kaya nga nung nakita po ng mga apostol kasama si Pedro, ang sabi nila, multo. Hallelujah. Sumigaw sila. Ngunit nagsalita agad si Jesus sa sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Jesus Christ is a God of love. Jesus Christ is a God of chance. Jesus Christ is a God of renewal. Kaya po dapat pag nakikita po si Kristo, nababasa natin si Kristo, hindi tayo dapat matakot. Kilala dapat natin siya. Sino si Kristo sa buhay natin? Dapat kilala po natin si Kristo ang daan. Wala tayong dapat ibang pupuntahan kundi si Kristo ho eh. Wala tayong iba nang pwede pong masandigan kundi si Kristo eh. Pag humiwalay pa tayo kay Kristo, ito po sasabihin ko, hindi po sa church ha, pwede kayong mawala po dito sa Peace of Harvest, pero may Kristo pa rin kayo, lumipat lang kayo ng CCF. Yung mga kulto po kasi pag umalis kayo sa church nila, wala na kayong Kristo. Mali ho yun. Pero pag si Kristo mismo, anumang churches ka napunta, at wala na si Kristo sa puso mo, wala ka nang pupuntahan kapatid eh. Jesus Christ is the only way. Dapat alam natin yan, dapat kilala natin. Si Kristo po ang katotohanan. Wala nang hihigit po sa karunungan at kaalaman ng tao. Yung pinakamataas na pwedeng matutunan ng tao, pagpalagay nyo na, kayo po yung pinakamahusay na hukom. Subjected pa rin sa Biblia yung mga tinuturo nilang katarungan eh. Nasa ilalim po. Kanina lang nagkwekwentuhan kami ng misis ko, tinanong po sa kanya ng hukom, anong natutunan mo sa buhay mo? Sabi po ng sister wife ko, siyempre nakakapakinig siya. Sabi niya, Your Honor, what will profit a man if he gains the whole world? Yet in gaining the whole world, he loses his own soul. Nanlaki yung mata nung nung judge ho eh. Sabi niya, oo nga no, kasi this is a wisdom coming from the Word of God. Hindi nga alam po yata nung hukom na galing sa Biblia yon, pero may kapangyarihan yung bibitawan mo na yon. Bakit natin nabibitawan? Ay, hindi ho ba? Pwede ka nang magpayaman, pwede ka na hong maging maginhawa yung buhay ho. Tumanggap na lang kami ng maleta halimbawa po, na mga maraming pera. Maginhawa na po, may church na tayo. Pero anong kakapakinabangin ng tao? Makamtan niya po ang lahat sa mundo na ito. Ngunit sa pagkamtan niya naman, nawala naman yung kanyang kaluluwa. Can we say amen? Dapat alam natin po na si Kristo po ang buhay. Sinong pinanggagalingan ho ng tibok ng puso mo? Huwag kayong matatakot na sasabihin natin, nagkamali ako, papatidin na ni Kristo yung buhay ko. Jesus Christ is a God of chance. Palagi po nagbibigay po ng maraming pagkakataon. Ang nais niya nga ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi niya pa hinahayaan na tayo po dumating na sa paghuhukom. Kasi ang nais niya, ang lahat ng tao ay makarinig ng katotohanan at wala ni isa man mapahamak. Yun po yung Kristo, hindi siya multo, hindi siya nakakatakot, hindi siya dapat panginigan. Si Kristo po kung buhay ngayon, uupo lang ho sa tabi natin, hindi ninyo makikilala. Pero mararamdaman nyo yung presensya niya na naririto siya. Gaya nga hindi naman natin siya nakikita, pero alam ko po, pinag-aapoy niya ang puso nyo ngayon dahil sa aral po na tinatanggap natin. Can we say amen? Kilala nyo si Kristo na daan, kilala natin si Kristo na siya po ang buhay, kilala natin si Kristo na siya po yung katotohanan. Kaya po, hindi tayo makakakita, makakarinig ng aral. Ay, multo yan, hindi nakakatakot yan, parurusahan tayo. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Ako yung daan, ako yung buhay, ako yung katotohanan. Ako nga ang paraan ng Ama para kayo'y maligtas, huwag kayong matatakot. Kaya dapat kilala natin si Kristo sa buhay natin katulad doon ni Pedro. Ikalawa, pag makilala mo siya, mag-aanyaya yan Mag-aanyaya. Kasi hindi na ho kayo natatakot, naliwanagan kayo, may paanyaya siya. Naalala ko tuloy yung sabi po ng Matthew chapter 11. May paanyaya doon in Matthew chapter 11 verse 28. Come to me all of you who are tired and heavily burdened, sabi ng Panginoon, lumapit kayo na nabibigatan sa lahat ng inyong mga gawain.
For my yoke is easy and my burden is light. And come to me and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin sapagkat ang aking pamatok ay magaan at lahat ng lalapit sa akin ay bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. May paanyaya eh. Nung binabasa ko ito, sabi ko, tumatayo yung balahibo ko. Nung si Pedro po, nais niyang makilala talaga. Kasi ang pagkakakilala niya, nung nakita niya nandoon po sa tubig, multo takot. Huwag kang matakot, ako ito So sabi po ni Pedro dito, Panginoon, kung kayo nga talaga yan, pwede bang sumama ho sa inyo dyan? Ang sabi po dito sa Mateo 14:28 hanggang 29, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, yung Panginoon ng maibigin, yung Panginoon na hindi kami natatakot, yung Panginoon po na wala kaming pangamba, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. At sumagot si Jesus. Pakisabi nga natin, halika. Come to me. Sabi ko, nag-reverberate po, nag-touch sa heart ko, yung paanyaya, lumapit kayo lahat ng mga napapagal. Yung mga pagod na, yung mga wala ng pag-asa sa buhay, yung mga kinundinan na kayo, dahil nga LGBTQ kayo, lumapit tayo kay Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos Kaya si Pedro na nagdududa, si Pedro na natatakot, kung ikaw talaga yan, Panginoon, pwede ba akong pumunta dyan sa ibabaw ng tubig? Sabi ng Panginoon, liga. At mula sa bangka, ilumakad si Pedro, at sa ibabaw ng tubig ay pumunta siya kay Jesus. Come to me, all of you who are tired and are heavily laden. Pagod na ako Pastor, sawan-sawa na po ako, palagi na lang break ang naaabot ko. Nagbe-break kami palagi ng lahat ng akin pong mga naging katipan. Pagod na po ako, Pastor, hindi na makabangon sa utang Alam mo, Pastor, talagang wala na po akong gana. Kasi wala po, lumadlad na po ako, nag-LGBTQ na po ako, kinundina na po ako ng parents ko, wala na po akong bahay na inuuwian. Huwag kayong matakot sa Diyos, may paanyaya nga Sabi po niya kay Pedro na nagdududa sa kanya, halika. At sana katulad ng attitude po ni Pedro, ang sabi po rito, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig at siya po ay pumunta kay Jesus. Pag sinabi ng Diyos na pumunta, sinabi po halika, tayo po dapat ay pumunta sa Kanya. Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, for I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light, and I will give you rest. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At lahat ng lumalapit sa akin, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 29, lumapit kayo na napapagal at bibigyan ko kayo lahat ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Alam niyo po, dito sa pagkakataon na ito, dito niyo makikita yung kapangyarihan ng Diyos Ang Panginoon, hindi tayo kailangan. Jesus Christ doesn't need us. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, binigyan tayo ng pagkakataong lumapit sa Kanya. Di ba sabi po, may mga karunungan dyan Sabi po ng John chapter 6 verse 44, maliban na lamang na ilapit tayo ng Ama kay Kristo. Kaya po pag narinig ninyo sinabi ni Kristo, halika, lumapit tayo sa Kanya. That is already the voice of the Holy Spirit. Marami pong tao ngayon sinasabi ng lumapit tayo kay Jesus, ayaw pa. Bakit May mga bagahe. Nakakita po ako ng isang pako. Yung isang pako po, pwede siyang bunutin ng martilyo. Pero yung pako, hindi mabunot-bunot. Bakit Nakaliko po yung kanyang tusok doon po sa kahoy, nakaganyan, hindi po siya diretso. Ibig sabihin, ayaw niyang kumawala, ayaw niya pong bumitaw sa mga kabigatan, ayaw niyang umalis po sa mundong ginagalawan niya kasi nag-i-enjoy siya sa kasalanan. Pero idiretso niyo yung pako at bunutin ho yan ng martilyo, madaling matatanggal. Bakit? Wala ka ng bagahe sa buhay po ninyo. Katulad ng pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo, siya po ay nasa tubig. At ito po may wisdom na ibibigay ang Panginoon. Si Kristo, kahit maglakad siya sa tubig, kaya niyang gawin mag-isa. Pero ikaw, pag maglakad ka sa tubig at wala si Kristo, hindi mo magagawa, lulubog ka. Tignan natin yung karunungan na pinapakita ng Diyos.
Kung wala si Kristo, wala po tayong magagawa. Can we say amen? Kahit gusto nyong lumakad sa ibabaw ng tubig, lulubog po kayo. Hallelujah. Dati po, nung nagpunta po kami sa Romblon, meron doon tinatawag na fish sanctuary. Doon po sa fish sanctuary ho, mura lang, 150 pesos lang. Kung gusto nyong pumunta doon sa probinsya namin, andun pa rin, gaganda ho. Kasi ho, mga 1 oras lang humula doon sa amin pong munisipyo, Boracay na ho eh. Ganun kalapit. Yun po ang aming munisipalidad ng Looc sa Romblon po. Meron doon fish sanctuary. Pagka ho kayo tatalon doon, requirement ho, maglalagay kayo ng life vest. Kasi mga 15 feet yung lalim. Pero napakaganda ho eh. Pag kayo'y naglubog po doon at may dala kayong skyflakes na maliit, lapitan lahat po yung mga isda. May nakita po ako doon, hindi naman siya marunong lumangoy, tumalon, lumubog siya talaga. Buti may mga lifeguard, sinalba siya. Si Kristo po ay parang atin pong life vest. Pagka po wala ang life vest natin at hindi kayo marunong namang lumangoy, lulubog at lulubog kayo. Pero rest assured, pagka nakasuot po kayo ng life vest ninyo, walang iba po kundi si Kristo, kahit na anong mangyari, hindi tayo lulubog sa tubig. Kaya nga nakita natin, nagpaanyaya si Jesus, halika, tinignan niya lang ng buong pananampalataya niya si Jesus. At sa pagtingin niya po, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan. Nakalakad siya. Pero nakita niya yung mga mabibigat na mga problema. Kaya nga mga kapatid, hindi lang po natin kikilalanin si Jesus. Pag nagpaanyaya, tanggapin natin yung paanyaya. Bakit ho? Ikatlo, makikita din natin ho, pag inabot na ni Kristo yung kanyang kamay at sinabi niyang halika, kaligtasan na ho ang dulot nun. Can we say amen? May salvation na po na dulot yon. Kaya sabi po dito sa Matthew chapter 14 verse 30 to 31, ano po ang sabi po rito? Ngunit na mapansin niya ang malalakas na hangin, siya'y natakot at nagsimula siyang lumubog. Alam niyo po pala, ang isang barko po, pagka may bagyo, kaya pala pag signal number 1, hindi na po pinapalayag yung barko eh. Naalala ko dati ho, yung Princess of the Orient. Sa kasamang palad, dun sa probinsya namin, dyan halos lumubog ho yung mga, siguro natatanda niyo yung Doña Paz. Doña Paz po noong 1987. Sa Tablas Street po lumubog yun kasi malakas ho yung hangin dun pag may bagyo eh. Naalala niyo po yung Princess of the Orient. Kitang-kita po yun sa pampangho nung ng probinsya namin doon sa may Looc ko. Pagka nakita mo, nakataob yung barko, dami pong namatay doon. Bakit ho? Kasi sino ba naman hindi matatakot sa lakas po ng hangin? Sabi po ng mga nakasakay po doon sa Princess of the Orient na nakaligtas, mga mangingisda na ho yung iba doon. 20 feet, 30 feet yung lakas ng alon. At siguro naman ho, tayo'y tao at naunawaan ng Diyos. Pag nakakita tayo ng mga malalakas na hangin, nakakita tayo ng higanting mga alon. Alon ho ng problema ng buhay, alon po ng babayarin na hindi natin ho masettle, utang na hindi natin mabayad-bayaran, anak nating may sakit, terminal, yung pong pagdadialysis natin, kung minsan ho nakakabitaw tayo sa paghawak natin sa Diyos. Kaya nga si Pedro nung nakita niya, ngunit nang mapansin niya malalakas na hangin, mga dagok ng problema, mga dumadating na kakulangan, kamatayan, mga sakit, natakot siya at nagsimula po siyang lumubog. Mga kapatid, napansin niyo hindi lang palang kasalanan, maraming kasalanan si Pedro. Hiningi niya rin ho ng tawad yan kasi kawalan ho ng pananalig yan Si Pedro rin ho yung tumalikod kay Kristo 3 beses. Si Pedro rin ho yung nagalit, hat na hat, pinutol yung ulo po, pinutol niya po yung tenga. Noon pong mag-aaresto kay Kristo, palagi siya napagsasabihan ni Kristo. Kaya nga mapapansin nyo rito, ito na naman, kasalanan na naman niya, natakot po siya. Bakit? Marami pong Peter sa atin ngayon Nakahawak na tayo kay Kristo, naglalakad na tayo sa tubig, nananalig na tayo sa Kanya, pero nakita niyo yung malalakas na hangin ng mga problema ng buhay na ito. Alam niyo mga kapatid, aaminin ko po, halimbawa lang, tao ho tayo Halimbawa, dumating yung pagkakataon. Ako po'y nananalig po, nananalangin. Salamat po sa prayer circle natin. Ang asawa ko po'y palagi nagbiyahe Pero paano po? Halimbawa lang dumating yung panahon po, biglang may tumawag na pulis,
Kayo ho ba yung asawa? Nahanda ko rin yung sarili ko ng ganon. Ano yung nangyari? May naganap po na malaking aksidente. Lord, wag naman po, I ask. Sigurado yun, iiyak po ako. Amen? Pero nagpapasalamat ako dun sa prayer circle, punong-puno ng patotoo talaga. Pero ito, glory kay God, bumaba ng Shell yung asawa ko. Dala-dala niya ho yung bag niya. Bumibili po siya doon. May lumapit na 2 lalaki po. Nakaramdam siya ng kalabit. Pero hindi dun sa mga lalaki. Kaya nga salamat sa mga prayer May nagsabi sa puso niya, lumayo ka, masasamang loob yung mga yan. Umalis na ho yung asawa ko kagad, sumakay na siya ng kotse niya, sinabihan niya po yung guard, may masamang tao sa loob. Kasi tatapikin ka ng banal na espiritu, papaalam po sa iyo umalis ka dyan. May hold-upang magaganap. Mga kapatid, minsan mawawala po yung pananalig natin, susubukin din tayo. At hindi ako nagmamalakas, sabi nga ni Pablo, huwag mong tignan ng sarili mong nakatayo ka, baka ikaw ay mabuwal. I'm always subjected na maaaring mangyari po yan. Pwedeng bigla akong magkasakit, pwedeng bigla akong maaksidente, time na pala namin, bigla pong mamaya, hindi na kami magkikita. But thanks be to the Lord Jesus Christ, may pangako siya, pag tinawag ka niya at halika, mga kapatid, may mga problemang darating, lulubog ka Yung tubig po, hindi nyo mapupunan, nakalutang kayo sa tubig dahil kasama nyo si Jesus. At dahan-dahan din tayong makakaranas ng paglubog. Lahat yan, dahil may malalakas na dagok ng mga hangin, may mga darating ho na mga malalakas na bagyo sa atin, kaya ang sabi po dito, si Pedro po'y natakot at magsisimula po tayong lumubog sa ating pananampalataya. Hindi po palaging masaya ang buhay ng Kristiyano. At alam ko po yan, pinararamdam din sa inyo ng banal na Espiritu. Minsan, fired up ka, ang lakas mo, nakinig ka ng salita ng Diyos, sa YouTube nakikinig ka. Pagkatapos isang buong linggo, wala kang basa ng Biblia, wala kang prayer sa Panginoong Diyos. Bakit nawala? Kasi ang dami pong problemang dumating. Konti-konti tayong lumulubog dun sa tubig dahil marami pong mga hanging malalakas, mga bagyong dumadagundong, mga kidlat po na nakikita natin na mapagpapalubog po sa ating pananampalataya. Ang sabi po, tignan nyo po, hindi po porke lumubog kayo, hindi na tayo maririnig ng Diyos. Kaya pagka lumulubog na ho tayo, sabihin ninyo, Panginoon, sabihin nga ho natin, Panginoon, sagipin ninyo ako. Purihin ang Panginoong Diyos. Nalunod ba si Pedro? Alam niyo, minsan pararanasin ng Lord, ilong mo na lang nakalabas. Pero pag sinabi niyo, Panginoon, sagipin niyo po ako. Ang sabi po dito, at agad siyang hinawakan ni Jesus. At ang sabi, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit naman ang iyong pananampalataya, ang sabi niya kay Pedro. Pinag-aralan natin ng Wednesday, kung may pananampalataya tayong kasing liit ng mustasa, pwede nyo pong sabihin sa bundok na ito, ikaw lumipat at ang bundok po ay lilipat. Kaya po ako, naniniwala ako, may kumikilos talaga May kapangyarihan ho talaga. May Diyos po, pag sinabi niyo, Panginoon. Alam niyo po, yung prayer journal, nandun yung mga yung may mga sakit Talagang round the clock ho. Kasi wala namang gagawin. Kaysa makipagchismisan po ako. Kaysa naman po, limbawa po, kakain na naman, dahil bakante. O kaya ho, limbawa naman po, matutulog lang ako. Pag nandun po ako sa opisina ko, ito yung mga Lord, si Ate Mila po, magkakaroon ng blood chem. Pati po yun, sinasama ko po yun. Panginoon po, si kapatid niya Hernani po, aalis. Pati po yun, nakasama po sa prayer po yun Kasi maaaring may mga pangamba rin sila, may mga takot din sila na baka di ma-aproban yung mga papeles. Isasama nyo po yun. Nung pong nanalangin kami kay Ka Eli, sabi ko, major operation pala yung gagawin sa'yo. Aalisin po yung yung gallbladder stone
Isang araw lang ho, nung nagpunta po kami dun sa Patay, no ho, nandun na rin ho, nandun nakaupo na, nakikipagkwentuhan. Sabi ko, ganun po pala kabilis yung operation na yan. Nakita niyo po yung pagkilos po ng banal ng Espiritu sa buhay po ng bawat isa. Kaya pag may paanyaya na halika ka, at tayo po ay humawak sa Kanya, hindi ho nangangahulugan, hindi na tayo lulubog. Kasi katulad ni Pedro, marami kang mararanasang mga dagok ng hangin na yan. Pero, wag kayong makakalimot. Ang sasabihin nyo palagi, Panginoon, sagipin nyo ako. Sagipin nyo po ako sa pangamba ng sakit. Sagipin nyo po ako sa malaking pagkakautang ko, Panginoon. Sagipin nyo po ako sa anumang aksidenteng magaganap. Sagipin nyo po ako, hindi ko kaya, Panginoong Ama, kapag ka po ako'y nahulog sa tukso. Sagipin nyo po ako, Panginoong Diyos, sa kawalan ko ng pananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, agad. Sabi nga ho natin, agad. Hindi na ho yan ipagpapatumpik-tumpik ng Diyos eh. Pag sinabi po natin, Panginoon, sagipin nyo ako, right there and then, sasagipin ka ng Diyos. Can we say amen? Yung mga naniniwalang sasagipin sila ni Kristo, pwede pa natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Kaya sa istorya po na ito, dapat tumanim sa ating puso eh. Si Kristo pwedeng lumakad sa tubig. Kahit may hangin ng problema, hindi lulubog. Hindi tayo kailangan ni Jesus. Pero pag tayo hon lumakad sa tubig na walang si Jesus, lulubog ka. Kaya kailangan hon sagipin tayo ni Kristo mula sa tubig at tayo po'y kanyang hanguin. Ikaapat, ang sabi po ng Biblia, doon natin napapatunayan na yung pagsagip sa atin, yun pong pagkilala natin kay Kristo, yung pong pagtanggap natin sa Kanya, doon natin nakilala na siya po yung kataas-taasang Diyos Lahat ng taong naniniwala na si Kristo po ay tao, wala silang relasyon kay Kristo. Hindi nila talaga kilala. Pero wag natin silang i-condemn. Marami pong naniniwala na si Kristo ay tao, naligtas, pwede pang buksan ng Diyos, pwede silang sagipin ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 14 verse 32 to 33, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. So ibig sabihin yung bangka, kaligtasan yun Noah's Ark, naalala ninyo, doon pinasok yung pong kapamilya ni Noe. Ano nangyari? Naligtas sila. Ang bangka po palagi ay sumasagisag sa kaligtasan. So, sumakay sila doon sa kaligtasan, tumigil po yung kanilang kinatatakutan. At doon nila sinamba si Jesus nung nandun po sila sa bangka ng kaligtasan at sinabi nila, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Sino pa ba po ang hahanapin natin? Nandun kayo sa ICU, yung mahal nyo sa buhay. Talagang yung monitor po ng puso niya, mamaya dediretso na ho. Pero bakit nandoon po yung kapananagan ng ating kalooban? Dahil si Kristo po ang buhay. Alam natin yan, nakilala natin Sino mang mamatay pag nanalig sa akin, muli kong bubuhayin, sabi ni Jesus. Nung tayo po ay nasa kalagitnaan na po, ng mabibigat na mga pagsubok, sabi po nung tinuturo sa atin ni Kristo, consider it pure joy. Ituring ninyo nakagalakan ang bawat mga problemang dumarating sa inyo. Sapagkat alam ninyo sa pamagitan ng mga problemang ito, pinalalakas ko naman ang inyong pananampalataya. These are the very words po nang gagaling kay Kristo. Nawalan yung provision po natin. At ang Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Pray continually. Lahat po yan maitatanim yan. At mailalagay sa puso natin, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Sabi po ng isang kaibigan ko nung binabasa ko po yung talata na ito, hindi naman sinabing Diyos Ang sabi diyan, anak ng Diyos. Pero sa atin pong pangwakas, ewan ko po kung hindi pa tayo, sabi po dito, umawit sila ng malakas. Tayo yun Ang korderong pinatay. Sino pa yung korderong pinatay? Si Jesus. At kung ikaw yung korderong pinatay, at tao ka lang, hindi ka dapat tumanggap nito. Pero ang sabi po, umawit sila ng malakas, at ang korderong pinatay ay dapat tumanggap ng kapangyarihan. Kay Kristo lahat ng kapangyarihan.
tumanggap ng kayamanan. Kay Kristo lahat po ng provisions, tumanggap ng karunungan. Lahat ng pinag-aralan ninyo galing kay Kristo, tumanggap ng kalakasan. Kaya tayo nakakatayo dito dahil habag ng Diyos, may kalakasan ka pa. Ang lahat ng kaluwalhatian, ang glory sa Panginoong Kristo lahat yan, ang papuri at ang lahat ng paggalang. Ngayon tatanungin ko kayo, si Kristo po ba ay tunay na Diyos? Sapagkat karapat dapat siyang tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karunungan, ng kalakasan, ng kaluwalhatian, ng papuri at ng paggalang ngayon at magpakailan paman. Pwede ba tayong tumayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Tunay na dakila ka, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Ipinakikilala mo ang iyong dakilang sarili sa amin, Panginoong Ama. Mula po sa isang istoryang ito, Panginoong Ama. Marami sa amin ang lumulubog po ngayon sa tubig ng problema. Lumulubog po sa malalakas na hangin ngayon, Panginoong Diyos, na mga dagok, na mga pagsubok, na mga kakulangan, na mga sakit, na mga kawalan ng pananalig. Pero kami po'y humihiling ngayon, sama-sama, sagipin mo kami. Sagipin mo kami, Panginoong Yesus. At alam ko po, Panginoong Ama, sa lahat ng kabigatang pinagdaraanan namin, nag-aanyaya ka, halika kayo. Mga nabibigatan, nagpapagal, mga nagkakaroon ng mga pagsubok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At ako'y magbibigay sa inyo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Salamat, Panginoong Ama. At hinango mo po kami sa pagkakalubog namin sa mga pagsubok at mga problema. At isinakay mo kami, Panginoon, sa bangka mo ng kaligtasan. At doon sa bangka ng kaligtasan, nakilala ka namin na tunay na anak ng Diyos, na karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, ng kaluwalhatian, ng lahat ng kayamanan, ng lahat po ng kaalaman, ng lahat po ng kaluwalhatian mula sa Ama. Maraming salamat, Panginoong Ama, sapagkat sa pamagitan po ng istoryang ito, Panginoon, lumalakas po yung pananalig namin. Katulad ni Pedro, lumulubog kami ngayon, Panginoong Ama. Kami po nagkakaroon ng mga problema, mga pangamba, mga agam-agam, kawalan ng pag-asa. Pero sa isang tawag po, nasagipin mo kami, Panginoon, hinawakan mo ang kamay namin, muli kaming umangat sa lahat po ng problema po, ng mga malalakas na hampas ng mga hangin at ng mga alon ng tubig. At doon po namin makikita, ikaw po ay karapat dapat tumanggap ng papuri, pagdakila at pagkakilala, Panginoon. Muli maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Hawakan po natin ating mga kaloob at tayo ay manalangin. Yes, O Lord, maraming salamat po sa umagang ito at binigyan nyo na naman po ng pagkakataon ng bawat isa na makapagbalik ng kanyang kaloob, O Lord. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng blessings na patuloy po ninyo ibinibigay sa bawat isang pamilya, O Lord. Sa patuloy po ninyong pagpapagaling, O Lord, sa aming mga sakit karamdaman. Ganun din po, O Lord, sa patuloy pong financial blessing sa bawat isa. Panalangin din namin, O Lord, na kayo po ang magbigay ng guidance sa amin sa araw-araw para po maipamuhay namin ang mga aral na narinig namin ngayong umaga. Panalangin din namin, O Lord, na ang aming pong mga kaloob nito ay patuloy pong magamit sa pagpapalago at ng inyong bahay-sambahan at nang sa ganun po ay makaakit pa ng mga kaluluwa na ay aming iaalay sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa matapis na pangalan na inyong anak ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan
Ngayon naman po ay dadako tayo sa may mga kaarawan. Happy birthday po si Sir Irma Talag sa March 9. March 11 po, Sister Samantha Dumagit. March 12, Brother Greg Melendez. March 13, Sister Rose Jimenez. Happy anniversary po kay Brother Andrew and Sister Vicky sa March 8. Yung mga natawag po ay maaari pong tumayo sa harapan. Sa mga first time po na bisita, inaanyayahan ko rin po kayo na tumayo sa harapan at amin po kayong ipapanalangin. Manalangin po tayo, Ama. Salamat po sa buhay ng may mga kaarawan. Give them, Lord God, the passion to serve you, O Lord, the strength sa mga karamdaman, Ama, kagalingan, Ama. Patuloy nawa, Ikaw ang kanilang maging kasapatan sa kanilang buhay, Ama. Salamat din po, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng patuloy na pag-asa sa iyo lamang, Ama. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa anniversary ni Brother Andrew at Sister Vicky, Ama, patuloy na may your love flow upon them, O God. Ikaw po ang maging sentro ng kanilang buhay, Ama, sa kanilang pagsasama. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday po sa lahat at happy anniversary po. Ngayon naman po, dadako tayo sa Sunday School ng 9:30 po. Bible Study, Sister Ashley Cariaga. Ang presider po sa next week po ay Sister Vicky Visda, Tithes and Offering, Sister Liza Parlomar, Flower Bringer po, Mendoza family. May Bible study po tayo every Wednesday, 7 to 8 p.m. via Facebook page. Prayer meeting every morning, 5 a.m. to 6 a.m. Sa gabi po, every Friday, Saturday, Monday, from 8 to 9 p.m. Kung wala na po, tawagin ko na po si Pastor Archie sa final benediction. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Ate Lenny. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang blessing po ng ating dakilang Ama. O makapangyarihang Diyos, Lord, we are always excited na makilala ka. Hindi pa namin ganap at lubusang nakikilala, Panginoong Ama, ang kabuuan ng iyong pagka-Diyos, ng pagiging Ama namin. Pero darating ang panahon po sa langit, doon po lubusan po na makikilala na namin, Panginoong Ama, na kung saan wala ng pangamba o takot, kundi punong-puno na lang po ng kagalakan, magpupuri, magpapasalamat kami. Ang lahat ng mga hinirang mo'y magbibigay ng parangal sa iyo sa langit. Kaya Panginoong Ama, sa amin pong panandali ang paghiwa-hiwalay, inihiling ko po palagi ang prayer po na iniwan ni Moses sa bawat Israelita. Ito po'y prayer na makapangyarihan sa aklat ng Bilang, doon po sa 6:24 hanggang 26, araw-araw po. At every Sunday, binibigay ko po na blessing sa lahat po ng mga nananalig sa inyo. Hindi lang po dito sa church na ito, kundi sa Puray Christian Church. Kaya po ang panalangin na ito, ibibitawan ko ngayon, tanggapin nawa po ng bawat isa. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya din naman po ng panalangin po ni Jabez, Panginoon, ito po'y napakahalaga. In 1 Corinthians or in 1 Chronicles chapter 4 verse 10, napakahalaga nito. Lord, bibitawan ko rin po, tanggapin po nawa ng bawat isa ang panalangin na ito. That you are going to be a blessing for all of us, that you are going to enlarge our territory, that you are going to let your hands be upon us, and to keep us away from harm so that we will not experience pain, and you will answer all our prayers. Purihin ka, Panginoong Ama,
Ang panalangin ni Haring David ay binibitawan ko rin sa bawat isa, Panginoong Ama, sa aklat ng awit 23:6, Lord. At tanggapin po ng bawat isa ang panalangin na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang kapurihan, ang katanyagan, ang kaligtasan, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Papuri po sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga ang ating Panginoong Jesus, ang bida sa Peace of Harvest Christian Ministry. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, magkita-kita po tayo sa gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Pasalamatan, pasalamatan ka, papupurihan ka. Pasalamatan, pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Amen. Jesus, ikaw ang bida sa aming buhay. Purihin ang ating Panginoon. God bless us all. Hallelujah, Lord.